Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po wherever you are in God's green earth. At ayun. Okay. Start tayo sa ating live stream sa ating second topic. By the way, speaking of naglabas si Disney Channel ng si Disney PH. Ayan, Disney PH. Disney PH yan, ayan. Disney PH. Ayan, Disney PH, 'di ba? Ng promo nila para sa Daredevil Born Again. Hindi ako sponsored ni Disney natawa lang ako sa picture. Picture. Si Kingpin. Ay, si Kingpin ayan may mga tumatakbo sa hagdanan, tapos si Kingpin tumatakbo rin. Si Kingpin. Si Kingpin. Sana ba? Ba't di lumilino kasi? Ayan. Si Kingpin at saka sa hagdanan. Tumatakbo sa hallway, blah blah blah. Mapang-asar dito si si Disney PH. Sira ulo to si Disney PH. Hindi naman ako fan ng, hindi kasi ako, well, kasi kanina nagko-comment si Kingpin daw yung kalaban ni Daredevil. Alam ko naman nakalaban niya si Daredevil. Pero kasi si Kingpin tumatawid na kalaban yan Minsan nasa Spider-Man siya. Doon naman sa movie na Into the Spider-Verse, kalaban si Kingpin, di ba? So pero legit to na legit to na Disney Hindi siya hindi siya local. Hindi siya yung hindi siya yung meme lang. Ano lang talaga siya, Disney PH siya, ayan. Disney PH. Ano ba? Ayan, Oh. So, lang, parang loko din tong si loko din tong si Disney PH Oo. Mapang-Alaska. Ay, nako. Okay. At dahil mapang-Alaska si Disney PH, tayo rin, medyo magiging pang-Alaska rin tayo, guys. Pero feeling ko tayo mapipikon dito Oo. Kasi mga kababayan, mukhang nakakaamoy ako ng traidor. Actually, mga kababayan, nakwento ko na sa inyo to noon. Oo. Nakwento ko na sa inyo to noon. Kung naaalala nyo, mga kababayan, nung nakaraan, nasabi ko sa inyo na according to my sources, meron daw isang member ng cabinet ni PBBM na nag-o-audition sa kabila. Nag-o-audition para sa kabila. And I think this is part of the audition. This is part of the audition. Mukhang nahahalata na si John Vic. Mukhang nahahalata na si John Vic. Although mga kababayan, syempre, hindi ko pa rin, I will not say it with certainty. Marie Chris De Leon, salamat po sa inyong super chat. Syempre, wala rin naman masama kung gusto niya mag-audition kay Sara Duterte. Di ba? Wala naman problema dun. Karapatan naman niya yun Ang lang, huwag niya isabotahe yung Marcos administration, di ba? Sana mag-resign na lang siya. Hayaan niya yung tao na talagang ipaglalaban yung governance na pumalit. Actually, medyo actually, merong medyo obvious na kasi. Masyado na obvious. Medyo obvious na kasi. Hindi ko hindi na siya, ewan ko lang. Kasi, etong yung scenario na to kay Bato, really it really, for me it confirmed yung kinumpirma noon yung naririnig ko na may plano talagang tumakbo si John Vic sa 2028 pero hindi presidente. Hindi siya magpe-presidente.
Honeybee, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Maraming pong salamat. So, di ba? Ang weird lang kasi, at saka, feeling ko tinutulungan siya ng kapatid niya. Tinutulungan siya ng kapatid niya. Si Boying Remulla. Bakit? Kasi alam nyo mga kababayan, naglabas ng statement si Bato de la Rosa. Sabi niya, salamat daw kay Boying Remulla. Salamat daw kay Boying Remulla. Panood natin yung sinabi niya. Kanya mismo. Sir, sabi ng ICC, since November, may warrant ka na talaga. So, may natanggap ka ng info nung hindi ka lumutang. Pinagbabasyan ko lang yung mga pronouncement na Malacanang na meron daw yung sabi ni DOJ Secretary na Ombudsman Boying Remulla na meron daw warrant. So, salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan mo ko ng advance info na meron akong warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my ransom at nakapag Bible study ako ng gusto for 6 months. Bible study. Hanggang kailan po ito? What if, diba, do we understand you're still hoping for the TRO from the Supreme Court? Pero worst case scenario, I have no plans. Bakit ka naman plans? Boying. Ombudsman Boying. Alam niyo mga kababayan, actually, I was expecting mga kababayan. 'Di ba? Nung yan base yan dun 'di ba sa nag-announce si Boying nung last year, November 11. Napansin niyo mga kababayan yung warrant is November 6, 2025. Pansin niyo? November 6, 2025 yung warrant. Nagulat ako na instead of acting on it, in-announce ni Boying. Minsan iniisip ko, sakit yata to ni sakit yata to ni Boying, ang hilig niya sa mga ganyan, sa mga ang hilig niya sa mga ganyan statement eh. Di ba? Parang ang hilig niya mag-telegraph ng moves. Di ba? I mean, so merong warrant. Meron pala talagang warrant. Akala natin joke-joke lang. Akala natin lahat joke-joke lang. Pero for all we know, mga kababayan, baka tinetelegraph talaga niya kay Bato de la Rosa. Di ba? Baka tinetelegraph talaga niya kay Bato de la Rosa. May warang ka na, magtago ka na. Di ba? Kasi hindi naman niya kailangan sabihin yan eh. Pero syempre, kung malisyoso ako mag-isip, ang iisipin ko, hindi, nag-usap sila para baka merong, I don't know, baka magkaibigan talaga sila, tapos pinag-usapan na kapag merong warrant, sabihan ka, tawag ka, mag-alala. Pero hindi ko rerektahin na, kunyari sabihin ko, joke lang, whatever, ganyan. Diba? Kung malisyoso ako mag-isip. Pero kung inosente naman ako, parang ang stupid naman ito, di ba? Ang stupid. Nakita mo pala talaga yung warrant. Tapos sasabihin mo dun sa aarestuhin na, nakalabas na yung warrant mo ha. Di nakapagplano talaga ng pagtatago. Di ba? Ano yun? Traiduran talaga? Ang lala naman, no?
Ang lala naman ng traiduran na yun. It's either sinadya niya dahil gusto niya makapagtago si Bato, or he's that careless. Ganun siya ka-careless. Ngayon, pinasalamatan pa siya ni Bato. Salamat, Boying. Kasi nakapagtago ako ng 6 months. Ako iniisip ko, minsan, iniisip ko na lang, baka ganun ka talaga ka-careless si Boying Remulla. Iniisip ko na lang, baka careless lang siya, hindi siya nag-ingat, di ba? Kaso, parang hirap isipin no? Kasi, abogado ka. Ang mga abogado, pag gumalaw yan, kalkulado yan Hindi ka basta-basta naglalabas ng mga statement na ganyan, lalo na yung mga ganyan. Alam naman niya ang law enforcement Ginawa na niya yan kay Digong. Di ba secret warrant din yun? Nag-announce ba sila? Walang announcement, guys. Basta hinuli na lang. Ganun na nangyari. Basta hinuli na lang. Well, sabi ni Manat, may remember yung sinabi ni Sentry. Oo nga, naalala ko nga yung sinabi ni Sentry, kaya nga nakakapagduda na Di ba? Kaya nakakapagduda na. Na parang yung asawa ni who's this guy? Parang magbayaw yata o balae or something. Yung asawa nung abogado ni Sara Duterte. Parang ganun. Diba? Why would you do that? Magbayaw. Ayun. Again, iniisip ko na lang baka ganun lang siya careless. Pero I mean, ang hirap paniwalaan nun Yung ganun siya careless. Ang hirap nun. Ang hirap gawin nun. Tsaka bilang abogado, ang hirap tanggapin nun na ganun ka careless. Di ba? Ang hirap tanggapin. So, nagpapasalamat si Bato de la Rosa. Legit yung warrant by the way. Legit yung warrant. It was issued November 6, 2025. November 11, in-announce na may warrant si Bato de la Rosa. Kaya nakapagtago. Pero mga kababayan, after nung malaman ni Bato de la Rosa na may warrant, nag-file siya ng kaso sa Supreme Court na puwersahin si Ombudsman Remulla na maglabas ng ebidensya tungkol dyan. At hindi siya pinayagan ng Korte Suprema. Hindi siya pinayagan ng Korte Suprema. Talo sila November 18, 2025. The Supreme Court on Tuesday denied the petition of Senator Ronald Bato de la Rosa and former President Digo Duterte to compel Ombudsman Jesus Crispin Remulla to produce the alleged arrest warrant issued by the ICC. Hindi sila pinayagan. Kaya yun. Pero alam nyo mga kababayan, ang tagal na nung TRO ni Bato de la Rosa, hanggang ngayon di pa rin na-actionan ng Supreme Court. March pa to Halos sabay sila. Nag-file si Digong ng writ of habeas corpus para ibalik siya sa Pilipinas. Tapos kasunod naman, itong kay Bato de la Rosa, yung para sa warrant niya. Wala Hanggang ngayon, wala pa rin desisyon. Actually, with all due respect sa Supreme Court, I think mayroon din silang fault dito Kasi ang tagal kasi nila nagdesisyon dito sa warrant. Ang tagal nila nagdesisyon. Hindi ko alam kung anong iniintay nila. Milagro? Maleta? Hindi ko alam. Duffel bag? Hindi ko alam. Pero ang tagal.
Kasi last year pa to. Last year pa sila nag-file ng temporary restraining order. Hanggang ngayon wala pa nire-release. So I'm thinking baka wala talaga intensyon ng Supreme Court na maglabas ng TRO. Isang taon mahigit na, guys. So hindi ko alam ba't ang tagal. Di ba? Tapos, mga kababayan, ito naman, on the part of John Vic Remulla, nakakatawa yung sagot niya dito. Sabi niya, can De La Rosa be arrested? Trillanes and Remulla clash over the ICC warrant. Okay. Sabi ni Remulla, sabi kasi di ba pangalan nito? Ni Trillanes. Kung mas konti daw ang press conference niya, baka mas nahuli nila si Bato. Well, actually, madaldal kasi yung pareho yung magkapatid. Madaldal kasi. Ang hilig sa press con. Puro press con, pero ang pinipress con nila, yung gagawin nila, yung mga actions nila, hindi yung resulta. Kaya ngayon, napapahiya sila. Next time, kung magpapapress con kayo, i-press con nyo yung resulta. Oo, yung resulta. Huwag nyo kami bibigyan ng press con dun sa kung ano yung gagawin nyo. Kasi, malalaman din nung aarestuhin nyo eh. Tulad na nangyari kay Remulla. In-announce niya. Meron ng warrant of arrest eh. Di nagtago. Ang hilig kasi sa press con. Tapos, sabi pa ni Remulla, I will only act on a legal document. What he is showing is from the ICC. The Philippines withdrew from that 9 years ago. Therefore, that warrant as is does not have any force and effect in the Philippines. We will respect it if it comes from Interpol, sabi ni John Vic Remulla. Arweng, salamat sa iyong super chat. God bless po sa inyo. Ayan. Yun sabi ni John Vic. Wait lang. Bakit ang NBI nag-enforce? Tapos ang PNP hindi. Which means, mga kababayan, baka hindi talaga in-inform si John Vic. Baka hindi talaga siya in-inform. Di ba, Wawi? Di ba, Wawi? Salamat sa super chat, Wawi. Baka di talaga siya in-inform. Hindi rin gagalaw si IDG under ng PNP yan eh. PNP under ng DILG. So, di gagalaw si IDG. Hindi sila sinabihan. Baka nakatunog si Presidente. Diba? Baka nakatunog si Presidente. Huwag mong sabihan si John Vic. Hindi ko alam. Kasi NBI ang nag-execute ng warrant eh. Hindi gagalaw ang NBI kung walang basis yung warrant nila. Naiintindihan nyo? Nakikita nyo yung nakikita nyo yung nangyari? Nakikita nyo yung nangyari? Hindi sinabihan si John Vic. Ang nag-execute si NBI ng warrant. Na kanino ba ang NBI? Nasa DOJ. Ang DOJ, kasama rin niya ang PCTC or Philippine Center for Transnational Crime. Si PCTC ang laging kausap ni Interpol. Diba? So bakit si NBI nag-execute?
Baka na kay NBI ang order. Wala kay DILG. Which tells me a lot of things. Sino ba ang sekretary ng DOJ? Si Vida. Si Vida. Acting DOJ. Secretary Vida. Which tells me a lot of things. Number one, na baka wala ng tiwala kay John Vic. Kasi ang dami niyang palya recently. Di ba? Tsaka yung mga palya niya, ang lala eh. Di ba, Ate Annabeth? Salamat sa super chat. Ang lala ng mga palya niya eh. Yung mga palya niya, atong ang malalaki. Yung General Torre na issue, yan. Isa pa yan. So, tsaka ang dami nga niyang press con. Ang hiling niyang press con. Sobrang dami niyang press con. Tapos pumalya din siya doon sa implementation ng yung tawag doon, yung linis kalsada something, yung yung bawal na walang t-shirt sa kalsada, yung ganyan. Oo. Pumalya din siya doon, nagka-issue yun eh. Pumalya din siya dito kay Tebes. Bakit? Paano siya pumalya kay Tebes? Di ba ang in-announce niya si Tebes daw ang dinalaw ni Sara Duterte? Alam niyo yung problema doon? Magkatabi lang ang selda ni Madriaga at ni Tebes. According to info na nakuha ko. Kasi magkatabi lang. Di ba? Di ba? Magkatabi lang eh. As in, magkatabi lang. Ang kanilang Yan, yung kay BBM, yung kay Saldico, tsaka kay BBM. Oh, inamin din niya yan. Ang laking kapalpakan nung ginawa ni ni John Vic. Nag-intay siya ng lampas 36 hours. Yun tuloy, nakataka si Saldi. Dapat automatic yun eh. Nung nabalitaan mo, paalam ka agad kay BBM, lilipad na ako ng kailangan ko sila makausap. Diba? Kaso hindi niya ginawa. Nag-intay siya ng ilang araw? 7 days? Yun. Kaya nga ang weird eh. Kaya nga ang weird nung sinabi ni John Vic na iba daw yun, hindi raw si Madriaga ang dinalaw ni Sara Duterte, si Tebes daw. Magkatabi lang daw yung selda nila. Kaya yun. Imposible di sila mapag-usap ni Sara Duterte. Imposible di sila mapag-usap si Madriaga at si Sara. Imposible. Andiyan lang eto lang si Tebes, andiyan lang si Madriaga. Oh. Kaya ganoon. Anyway, wait. Baka may info na naman tayo. Wait, may nag-message. Wait lang Wait. Okay. Hindi, wala info. Dinalaw si Tebes pero habang kausap ni Sara si RM. Hindi, ganito yan. Di ba kapag bibisita ka sa selda, susulat ka. Lalagbok ka. Nakapunta na ba kayo sa kulungan? Kung hindi pa, ang sistema dyan, pagpasok mo, syempre, kakapkapan ka, check yung mga gamit mo, ganyan. Pipirma ka sa logbook. Si Sara Duterte daw, may sekretary na pumipirma sa logbook para sa kanya.
Tapos, hindi niya pangalan ang ginagamit niya, ibang pangalan. Okay. So, tapos pagpasok mo doon, iba yata dito sa BJMP sa sa Camp Bagong Diwa eh. Madadaanan mo raw lahat ng selda. According sa narinig ko madadaanan mo raw. So, di ko lang alam kung paano nakikipag-usap sa loob, pero kasi nung pag bumibisita ako ng Bilibid, hindi naman nakakulong yung mga tao doon eh. Hindi naman nakakulong yung mga tao sa loob. So, could be anything. Di ba? Sabi, para-para naman yan. Lalo na yun kung magkatabi lang yung selda. Madali makapagkwentuhan. So ang dineclare, si Tebes daw ang dinalaw, pero ang totoo, dahil magkatabi nga lang ang selda, ang totoo daw ang dinalaw si Madriaga. Kaya ngayon meron sinasabi si Madriaga na tawag dito, na dinalaw siya ni Sara Duterte. Kasi nga, yun nga yung ganun nga yung sistema. So yun. Anyway, kaya weird eh. Hindi sinabihan ng DILG. Yun yung yun yung unang pasok sa isip ko eh. Bakit hindi sinabihan ng DILG? Nung si Digong, DILG ang nag-execute. PNP ang nag-execute. So, ibig sabihin, under ng DILG. So, ibig sabihin, mas may tiwala si PBBM nung kay Torre. Tsaka mas may, it's under the advice of John Vic, Boying Remulla. Boying Remulla. Nanggaling yung advice. So alam naman natin na meron ng president na pwedeng gawin talaga yon, yung aresto. Pero ngayon, bakit biglang silent si DILG? Ba't silent bigla tong John Vic Remulla? Parang umiiwas. Oo. Parang umiiwas. Baka kasi kaya hindi siya makapagsalita kasi wala rin siyang alam. Natin alam. Alin natin, di ba? Wala talaga siyang alam. Baka talaga hindi siya sinabihan. Baka outside of the Colombo na siya ngayon. Pero, mga babayan, ito lang masasabi ko. Sa statement na to ni John Vic Remulla, mali siya dito. Hindi mo pwedeng idahilan na wala na tayo sa ICC. Kasi, pinakita ko na to kahapon, may decision na ang Supreme Court dyan. Ayan, July 21, 2021. Oo, sa decision na yan ng Supreme Court, sana yun? Pasayahin natin ang buhay ng mga DDS dito sa channel natin ngayon. Para lalo sila manggigil. Anong sabi ng Supreme Court? Withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from obligations it has incurred as a member. Yun ang sinabi ng Supreme Court. Malinaw yung decision. Malinaw. Malinaw eh. Napakalinaw ng sinabi ng Supreme Court. Ayan hindi tayo mawawalan ng obligasyon. Oo. Hindi tayo mawawalan ng obligasyon. No joke. No joke. Oo. No joke. No joke. A state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with this provision. Naku naman, napakalinaw naman yan. Oo. Napakalinaw naman yan. Oo. Napakalinaw lang. Anong GR number? Article? Wait lang ha. Mamaya, akit ko ulit. Hanapin ko pang page 2 eh. Sige. Page 87. Okay. Sige, wait. GR number page 1. GR number 238875. Interestingly enough, this is called Pangilinan versus
Cayetano. Pangilinan versus Cayetano. Oo, yan ang ano dyan. Paghahanapin nyo sa internet. Pangilinan versus Cayetano, GR238875. Okay. Ayayin natin yung kanina. Yan. Napakalinaw ha. Napakalinaw ng sinabi ng Korte Suprema. Mga didilis dyan, mga stupids. Shoutout sa mga stupids dyan. Shoutout sa mga stupids dyan. Alam nyo, natutuwa ako pag tinatawag nila akong attorney. Ibig sabihin, nakikita nila akong ganun. Kahit hindi pa. Maaga pa para tawagin nyo ako attorney, pero darating tayo dyan. A state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with this provision. Ay, just napakalinaw nga naman. Even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Whatever process was already initiated before the ICC obliges the state party to cooperate. John Vic, baka gusto mong basahin tong parte na to ng desisyon ng Korte Suprema? Abangan natin. Pushat. Naghihintay ka? Huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Hindi mo hawak ang buhay ko. Mag-aaral ako kahit 10 years. Kahit pa isa-isang subject lang. Para lang mambuisit sa inyo. Patatagalin ko ang law school ko. Para lang buisitin kayong lahat. Anyway. Ayan. John Vic, mali ka sa sinasabi mo, John Vic. Sabi ni John Vic, what he is showing is from the Philippines withdrew 9 years ago. Therefore, that warrant does not have the force and effect in the Philippines. Ay, hindi. The Supreme Court disagrees with you. Ayan. The Supreme Court disagrees with you. Ayan, ang linaw. Gusto nyo, tulungan ko pa kayo? Page 87. Page 87. Ayan, napakalinaw kasi. Di ba? Secretary John Vic, yung warrant has the force and effect of law because of this, the decision of the Supreme Court. May jurisdiction ang ICC sa mga krimen na naganap during the time na in effect ang Rome Statute. Ouch, ang sakit naman, sabi ng mga DDS. Ang sakit naman yan. Maaaresto yung bayani naming si Bato. Di ba? Until the withdrawal took effect on March 17, 2019, the Philippines was committed to meet its obligations under the Rome Statute. Any and all governmental acts up to March 17, 2019 may be taken cognizance of by the ICC. Ayan. Nag-iiya ka na mga DDS, guys. Kasi ito rin ang sumusupla sa pag-arrest, sa sa pangarap nilang maiuwi ang tatay nilang karton.
Oh! Ayan o. Paalinaw. Yung mga DDS dyan sa chatroom. Wag na umiyak dyan. Wag iiyak. Kawawa naman. Kawawa naman yung mga bata na yan. Ano kasi sila ngayon orphan sila ngayon kasi wala na yung tatay nilang karton. Wawa naman mga DDS dyan. But anyway, mga kababayan, eto nga. Etong sabi. Sabi ng PNP, syempre nga kasi ang PNP is under the DILG. Okay? So mga kababayan, hindi sila gagalaw. Hindi sila gagalaw. Unless utusan ng presidente. Yun ngayon ang ano dyan. Yun ngayon ang ano dyan, ang kwentuhan dyan. Unless utusan ng presidente, hindi sila gagalaw. Kasi it will become an executive order. Or it will become an executive act. Kapag inutosan ng presidente. Wala nang choice si John Vic. Ay, ganun talaga. Tingnan nyo, pati correct. Bata ni Amy si Nartates eh. So, mga kababayan, hindi ho pwedeng sabihin ni John Vic Remulla na dahil nag-withdraw tayo sa ICC, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Meron pa rin. Meron dun sa mga krimen na naganap habang ang Pilipinas ay member. Supreme Court to, ha? Supreme Court to. Langya. Hindi pa nga ako abogado. Alam ko na to eh. Yung mga abogado ng mga DDS, in denial pa rin ba kayo? Hanggang ngayon? Kamusta naman yung mga abogado ng DDS? Si Bondok, si Torion, si Buangson, di ba? Sino ba? Yung mga abogado ng mga DDS. Yung idolo nyo. Mga idolo nyo dyan. Mga DDS kayo. Ako di pa ako abogado. Alam ko na to. Paano sila? Partida. Di ba? Si Libagan, yung Neil, si Topacio, si Respicio. Law student pa lang ko. Alam ko na to. Sila. Alam din nila yan. Pero kasi mga DDS kayo, utu-utu kayo. Binobola na kayo, hindi nyo pa alam. Diba? Kaya nga kayo mga DDS, dapat pinutok na lang kayo sa kumot eh. Oo, yan. Regal Oliva na yan. Oo. Alam din nila yan, pero hindi nila sinasabi sa inyo dahil alam ng mga DDS lawyers na hindi kayo magre-research. Alam ng mga DDS lawyers na hindi nyo sila kukontrahin. Na kukunin nyo lang yung mga salita nila as is dahil tuto kayo. Dapat talaga pinutok na lang kayo sa kumot eh, para hindi kayo dumami. Ano sabi ng mga DDS? We don't die, we multiply. Ano kayo, bakterya? Ano kayo? Mga bakterya. We don't die, we multiply. Di pakuluan namin kayo ng tubig para magsimanpataya kayo, mga bakterya kayo. We don't die, we multiply. Ano kayo? Gremlins? Mga limaw? We don't die, we multiply. Imo ang wala. Mga bakterya. Kaya hindi sinasabi ng mga DDS lawyers yan eh.
Hindi nila pag-uusapan yan. Hindi nila sasabihin yan sa mga DDS. Bakit? Kasi nga, ang pinaglalaban ng mga DDS, hindi naman katotohanan eh. Ang pinaglalaban lang naman si Duterte. At saka yung mga kaalyado ni Duterte. That's it. Don't die, we multiply. Alam niyo yung mga ganun, yung mga we don't die, we multiply. Yung mga yung mga tawag dito, salmonella. Oo, yun. Oo, yung mga salmonella, amag, ipis, mga salot, langaw, yan, you don't die, you multiply. Cancer, yan, virus. yung mga punggay. Yun na nga yun, amag eh. Alipunga. Di ba? Mga peste. Yun lang yun. Di ba? I mean, mga kababayan, ang stupid naman kasi talaga ng mga DDS. Basic na lang. Rage. Raga. Good governance and accountability. Nasaan yung E? Bakit rage? Nasaan yung E? Accountability. Diyos ko. Overtime na naman ako. Kakaalas ko sa mga DDS. Kaya talaga. E. coli, they multiply. E. coli. Ganun eh. Diyos ko. Grabe kayong lahat. Ang harsh sa mga DDS, promise. We don't die, we multiply. Mga peste. Mga bakterya. Buni. Amag. They multiply. Just oh my goodness. BO. Kaya maliho si Remulla dito. And mga babayan, tama na. Seryosohin na natin tong topic na to. Kaya nga mali yung interpretation ni John Vic. Dapat in-execute niya. Pero again, mga babayan, yung the fact na hindi siya sinabihan. The fact na NBI ang nag-execute, most probably merong breach of trust. Baka hindi na pinagkakatiwalaan si John Vic. Hindi ako sure doon pero hindi ako magtataka kung tatanggalin si John Vic. Lalo ngayon, maingay ang pangalan ni Trillanes na mag-DILG secretary. Actually, pwede siya DILG lang hindi siya pwede mag-DOJ. Tapos maingay din ang pangalan ni attorney Ben-Hur Abalos na papasok sa DOJ. So most probably it will happen. So most probably mangyayari yun. Hindi ako magtataka pag nangyari yun, guys. No joke. No joke tayo dyan. Edwin Lasherda as DOJ secretary. Hindi pa ako wala pa akong masyadong tiwala sa lahat ng mga dilawan. Technically, si Sentry kasi, although sumama siya sa Liberal Party, pero mas medyo mas medyo mas nasa gitna siya. Oo, kesa yung hardcore liberal. Medyo nasa gitna siya Moderate siya Moderate liberal. Parang ako, moderate loyalist. Hindi naman ako hardcore loyalist Moderate. Diba?
Ha? DICT, sila Sherda. Anong alam niyo sa DICT? Nag-IT ba siya? Nag-IT ba sila Sherda? Ano alam niya sa ano? Alam ko lawyer siya. Pero di ko alam kung may experience siya sa IT. Aha. Magre-resign daw kasi si Henry Aguda. Mhm. I don't know. Chismis pa lang naman yan ni Palsis eh. But let's see. Let's see. Let's see. Hindi ko alam kung ano eh. Hindi ko alam kung may experience siya sa ICT. I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang mga chismis na ipapasok na umabot na sa akin si Abalos tsaka si Trillanes. Yun. Pero purihin natin ang mga mga DDS, no? They don't die, they multiply like the had in your singit. Sorry. Alam niyo na. Basta DDS, had yan. Ba't may nagagalit? Ba't may nagagalit naman? Ba't may nagagalit? DDS ka ba? Bakit nagagalit? DDS ba? May DDS mga nagagalit dyan? Nagagalit. Tinawag ka lang na had eh. Di ba you don't die nga, you multiply? Ano ba? Huwag magagalit. Tanggapin yung katotohanan. Tanggapin yung reality that you are, you are the pests of this country. Nagagalit yung mga DDS sa akin dito. Okay, magalit. Alam nyo, mga DDS, ito, seriously. Alam nyo mga DDS, healing begins with acceptance. Kailangan nyo tanggapin ang kabobohan nyo, kamalian nyo, at yung pagiging brainwash kay Duterte bago kayo mag-umpisa magbago. Kaya it begins with acceptance. Sabihin nyo lang sa sarili nyo every morning. Namimiss ko na si Tatay Digong. Tapos marirealize nyo pa habang tumatagal, sabihin nyo lang sa sarili nyo, shit, nakuha akong tanga. DD shits. Anyway. Okay, game! Ito na.